Majority Bloc hindi na naman nagpakita sa sesyon ngayong araw. Senator Jinggoy Estrada hihiling na makadalo ng mga pagdinig via online, habang si dating Secretary Manuel Bonoan humihiling na magpa-hospital arrest, arraignment para sa kanilang kasong graft, ipinagpaliban sa June 4. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon mahihirapang makapasa dahil sa gulo sa Senado ayon sa Malacanang. I don't know really what legal strategy they have. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time wala pa rin tayong nakikitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. No? The least I can say is hindi responsive ang answer sa allegations of offenses. Sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment ng Kamara, ikinadidismaya ng House Prosecution Team. Meron na po nakapag-file? Yes, opo, kaanak ng victim. So far, isa pa lang po yung na-file, but susunod na po yung mga na-identify na bodies. So susunod na po yung pag-file sa kanila. Kasi nakikipag-ugnayan na po yung ating mga kapulisan sa kanila who are investigating. Kaanak ng isa sa mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga, naghain ng reklamo laban sa may-ari ng gusali. Bilang ng mga nasawi, umabot na sa 20. Isa hinihinalang minor de edad. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Nababahala na ang Malacanang sa posibilidad na maapektuhan na ang pagpapasa ng mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon dahil sa patuloy na kaguluhan sa Senado, partikular na ang hindi pagsipot ng majority bloc sa sesyon sa plenaryo. Iginiit naman ng palasyo na hindi kailanman pinanghihimasukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Hindi na natutuwa ang Malacanang sa nangyayari sa Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat handa silang makipagtulungan sa sinumang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso, maipasa lang ang priority bills ng Administrasyong Marcos, nababahala na rin ang palasyo sa maaaring maging epekto ng power struggle sa Senado sa mga isinusulong na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Ayon kay Yusek Castro, hindi dapat iniiwanan ng majority bloc ang kanilang trabaho. Kahapon, bigo ang mayorya na makadalo ng sesyon sa plenaryo kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Tinawag naman ito ng minorya na boycott ang hindi pagsipot na ito ng mayorya. Hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Giit ng palasyo, hindi kailanman nakialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho ng Senado at walang malian niya sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Estrada. Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian?
Sinuportahan naman ng Malacanang ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi voluntaryong sumuko si Senator Jinggoy. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC na hanggat wala pang pinal na desisyon ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada ay maaari pa rin ito tumakbo sa susunod na eleksyon. Paliwanag ng COMELEC, presumed or ipinalalagay pa rin na inosente si Senator Estrada kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. Dagdag pa ng komisyon, hindi dahilan na may kaso ang isang tao para pigilan itong tumakbo sa halalan. Subalit, kung napatunayang nagkasala at naging pinal na ang hatol, lalo na kung may kaugnayan sa moral turpitude, ay wala na itong pagkakataon sa anumang posisyon sa gobyerno. Alosos versus COMELEC. Hanggat ang isang tao ay hindi convicted by final judgment involving a crime or isa pang crime na may moral turpitude or a crime punishable by more than 1 year, ay makakatakbo. Kahit pa na-convict ng municipal trial court, regional trial court, hanggang nakaapila ay nakakatakbo. Sapagkat dito sa ating bansa, meron tayong provision ng saligang batas na everybody is presumed innocent until the contrary is proved. Ikinadismaya ng House Prosecution Team ang isinumiting sagot ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa mga mambabatas, wala itong sagot na tumutugon sa matitinding aligasyon na impeachable offense laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I don't know really what legal strategy they have. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time, wala pa rin tayong nakikitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. No? The least I can say is, hindi responsive ang answer sa allegations of offenses. Kunu-question sa proseso ng impeachment sa Kamara at panay technical issues. Para sa House Prosecution Panel, ito ang laman ng answer ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Kaya naman dismayado ang prosecution team sa itinuturing nilang rehash na sagot ng Vice Presidente. Sadly speaking, yung naging sagot ng Vice President to the articles of impeachment, again, hindi directly responsive sa allegations of offenses. But apparently, ang laman ng sagot niya are constitutional issues again, which are similar to the issues still pending before the Honorable Supreme Court. Kabilang narito ang argumento ng defense team ng Vice Presidente na umano'y paglampas sa constitutional limit ng House Committee on Justice nang magsagawa ng pagdinig sa impeachment complaints. Gayon din ang pagkakaroon ng bagong ebidensya na hindi naka-attach sa mga reklamong impeachment. Maging ang aligasyong walang ebidensya sa articles of impeachment na maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. It is a rehash of the non-answer in the House Justice Proceedings. So wala po itong inilatag na bago. Yan siya maganda yung maleta nila. Hindi ba? At well, ito ay maletang walang laman dahil katulad ng sabi ko nga, parang wala naman ho silang sinagot, point per point. And very evident po yung hindi nila masyadong tinalakay yung pong threats against the President. Ayon naman kay lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Luistro, wala ring naka-attach na mga counter-evidence ang kampo ng pangalawang Pangulo para pabulaanan ng mga alegasyon laban sa kanya. Except for evidence on the allegations of technicalities, walang evidence corresponding to the allegations of offenses. Evidence against the allegations of offenses
Wala po. Pusod nito, pinag-iisipan na rin ng House Prosecution Panel kung magsusumite pa ba ng reply o hindi na sa answer ni VP Duterte sa articles of impeachment. Ayon pa kay Representative Luis Ro, hindi naman makaapekto sa House Prosecution Team kung hindi nila sasagutin ang answer ni VP Duterte at bahagyaring makapagpapabilis sa proseso. Naniniwala ang House Prosecution Team na tatanggihan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng defense team ni VP Duterte na i-dismiss ang kasong impeachment at itutuloy ang paglilitis. Samantala, pinangunahan naman ng Kabataan Party List ang isang impeachment forum sa Kamara na dinaluhan ni na Lead Public Prosecutor Representative Luis Ro at Prosecution Panel Member Representative Ridon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa Malacanang, hindi naman sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaugnay ito ng isinumiting tugon ng kampo ni VP Sara sa articles of impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dinaan lamang sa technicalities ang naging depensa ng pangalawang Pangulo. Mas maganda sana ayon kay Yusek Castro kung maipaliwanag ni VP Sara sa taong bayan ang kanyang panig sa mga inaakusa sa kanya. Unang-una po lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino na naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial ng Senado. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research, mula sa 69% noong Marso, tumas ito ng 5 puntos sa 74% nitong Abril ngayong taon. Samantala, 21% naman ang hindi pabor habang 4% ang hindi makapagdesisyon. Ang Visayas Region ang nakapagtala ng pinakamataas na suporta na may 82%, sinundan ng National Capital Region na may 81%, Luzon na may 77% at Mindanao na may 58%. Nilinaw ng Okta na ang sinusukat ng survey ay ang suporta sa impeachment at hindi dapat bigyang kahulugan bilang hatol sa pangalawang Pangulo. Isinagawa ang non-commissioned survey noong April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos na may edad 18 pataas. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang eskwelahan sa Navotas City bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pasukan. Umaasa naman ang Department of Education na malaki ang maitutulong ng 3-term school calendar sa mga guro at estudyante. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Seamless o maayos na pagbubukas ng klase ang nais na mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, June 8. Kaya ang bilin niya sa Department of Education, tiyaking handa na ang lahat ng mga eskwelahan sa pagsisimula ng pasukan. Kanina, mismong si PBBM ang nanguna sa isinasagawang brigada eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Kaunlaran, Navotas City. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang matutukan ang kalidad ng edukasyon kahit sila ay elementary students pa lamang. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pagtraining sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-uusapan ng college, hindi natin pinag-uusapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang.
Kailangan nagumpisa na ang magandang pagtuturo, kaya natin ginawa lahat ito. Binisita rin ng Pangulo ang Tara, Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development at DepEd. Dito personal niyang pinangunahan ang isang interactive storytelling session kasama ang mga batang mag-aaral. Nakasubok na ba kayo ng bagyo? Binagyo na ba kayo? Opo. Ha? Oh, namin magbabasa. nalaglag yung mga puno. Ha? Nagbaha pati baha. Ay, nako. Ayusin ni Mayor yung flood control doon sa... Ayon sa DSWD, bukod sa mga batang estudyante, natutulungan ng nasabing tutoring program ang mga college students na kapos sa gastusin. Yung mga college students na nahihirapan makatapos dahil sa kakulungan ng pinansyal ay in-enlist natin as tutors sa mga public schools. So taon-taon, every summer, mga incoming grade 2 students yung tinuturuan nila magbasa. Tumulong na rin ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Brigada Eskwela. Aabot sa 240,000 tupad workers ang nakadeploy sa buong bansa para tumulong sa paglilinis ng mga eskwelahan. Pati landscaping sa ibang probinsya, yung mga gates, kasi pasok na So para mabilis na yung pagkukumpuni. Umaasa naman si DepEd Secretary Sani Angara na malaki ang maitutulong ng pagsisimula ng 3-term school calendar sa buong bansa. Well, we're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung si teacher mas may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral. Sa panukalang school calendar para sa school year 2026 hanggang 2027, ang 201 school days ay hahatiin sa 3 termino. Bawat termino ay magkakaroon ng mas mahaba, tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo upang mas maayos ang pacing ng mga aralin. Magkakaroon din ng nakatakdang breaks sa pagitan ng mga termino para mabigyan naman ng sapat na oras ang mga guro na makapaghanda sa lesson planning at iba pang professional task. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nakiisa rin si Vice President Sara Duterte sa isinagawang Brigada Eskwela sa Quezon City. Personal niyang binisita ang Diosdado Macapagal Elementary School upang tingnan ang ginagawang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Lunes, June 8. Kahapon inilunsad ng Department of Education ang Brigada Eskwela at tatagal ito hanggang Biyernes, June 5. Pinatutulong ng Department of Labor and Employment sa Brigada Eskwela ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Lain nito na maihanda ang mga paaralan sa inaasahang pagbubukas ng panibagong school year sa darating na June 8. Ayon sa DOLE, naglaan ang kanilang ahensya ng nasa 2 billion pesos na budget para sa implementasyon ng programa. Higit 122,000 naman ang mga benepisyaryo ng TUPAD na inaasahang tutulong sa higit 5,000 eskwelahan sa bansa. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Natakdang mag-usap ang mga kinatawan ng Israel, Lebanon at Hezbollah para talakayin ang iba pang probisyon ng tigil putukan. Kasunod ito ng kumpirmasyon ni US President Donald Trump na pagsang-ayon ng Israel at Hezbollah para sa isang ceasefire. Sa inilabas na anunsyo ng Lebanon Office of the President, nakatuon sa pag-uusap sa pagbuo ng isang ceasefire framework na magtatakda sa pag-iral ng tigil-putukan hindi lamang sa Beirut at Southern Lebanon, kundi sa lahat ng teritoryo ng Lebanon. Gaganapin ang pag-uusap bukas, araw ng Martes at sa Miyerkules, oras sa Lebanon.
Nalalagay ngayon sa alanganin ang ceasefire ng United States at Iran dahil sa agresibong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ang Lebanon ay isa sa mahahalagang kondisyon na nakahadlang sa pagbuo ng US-Iran peace deal. Ito ang balita ni Noel Poliaco. Nakasalalay na ngayon sa sitwasyon sa Lebanon ang ceasefire sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Iranian Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi na sakop ng kanilang tigil putukan ang bansang Lebanon, kaya't anumang pag-atake sa Lebanon ay tinuturing na paglabag sa umiiral na ceasefire at may kaakibat na konsekwensya. Kasunod ito ng serye ng walang habas na pag-atake ng Israel sa iba't ibang lugar sa Beirut at sa southern Lebanon. Kaugnay nito, sinabi ni United States President Donald Trump na kinausap na niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itigil na ang pag-atake sa Beirut at bawiin ang lahat ng kanyang mga sundalo. Kinausap din umano ni Trump ang kinatawan ng grupong Hezbollah na pumayag din umanong itigil ang pag-atake sa Israel. Kinumpirma naman ni Netanyahu ang kanilang pag-uusap, subalit may kondisyon ito. Kung hindi titigil ang Hezbollah sa pambobomba sa kanila, ay hindi rin sila titigil. Dagdag pa ni Netanyahu, kahit wala mang bakbakan ay tuloy ang kanilang istasyon sa southern Lebanon. Samantala, nangangamba sa ngayon ang United Nations sa dumaraming bilang ng displaced Lebanese dahil sa kaguluhan. Maraming pamilya na rin ang nakararanas ng matinding trauma, lalo na ang mga bata. Families enduring repeated displacement and trauma. But as displacement continues and needs grow, sustained support remains critical. More people are likely to be forced to leave the areas where they're currently sheltering in the coming hours and days if the scale of insecurity persists. We are concerned that large numbers of people are once again being forced to flee under intolerable conditions. Sa ngayon, ayon sa UN, wala pa ring katiyakan kung maipapairal ang ceasefire o pakiusap ni Trump sa Israel at Hezbollah dahil patuloy ang matinding militarisasyon sa itinuturing na combat zone sa Lebanon. Malaking pwersa din anila ng Israeli Defense Forces ang kumikilos patungo at paakyat sa nabawi nilang estasyon sa Beaufort Castle. Gayunman, patuloy na umaasa ang UN na igagalang ng magkabilang panig ang karapatan ng mga sibilyan at nananawagan ito ng pakikipagtulungan sa international community ng tulong para sa mga apektado ng gyera. Pinakahuling tinamaan ng Israel airstrikes ang Jabal Amal Hospital sa Tyre. Ayon sa United Nations, aabot sa 80 ang nasawi, 13 ang healthcare workers, bukod pa sa ibang staff na nasa ibang lugar ng pag-atake. International humanitarian law is clear. Civilians, including health workers and including first responders, must be protected. Noel Poliaco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ni United States Attorney Adam Gordon ang pagkakaaresto sa 4 na individual na responsable sa tangkang pagpuslit ng tone-toneladang cocaine na nagkakahalaga ng $45 million. Kasabay nito ang pagkakadiskubre ng isang makabagong cross-border tunnel na may rail at ventilation system at linya ng kuryente. Nadiskubre ang bukana ng lagusan sa isang tindahan sa Otay Mesa sa San Diego, California. May haba itong 1,933 feet at lalim na 55 feet at ang dulo ay tumatagos na sa Tijuana, Mexico. Ayon kay Attorney Gordon, mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga naarestong individual. And what you see here today is a cardiac arrest for their system. For those defendants, they thought they saw a light at the end of the tunnel. In fact, what they saw were our lights and sirens. They will have their day in court, and we will have our justice. Personal na kinumusta ni Dr. Tedros Adhanom ang 4 na pasyenteng gumaling sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo.
Ayon sa WHO chief, ang kanilang recovery ay katunayan na kahit wala pang bakuna laban sa Bandibugyo Ebola virus, ay posibleng gumaling basta maagapan lang ang kondisyon. Your courage gives hope, and you're a living story that this outbreak can be stopped. Dahil dito, hinikayat ni Dr. Tedros ang lahat ng nasa lugar ng outbreak na agad magpakonsulta oras na makaramdam ng sintomas. Kinilala rin ni Dr. Tedros ang sakripisyo ng mga health workers sa pag-asikaso sa mga Ebola patient kahit pa ang ilan sa kanila ay nasawi dahil sa paggamot sa iba. I know this is a very risky time for you, and it pains me to see health workers who have already died because of Ebola while serving others. So you're actually risking your life while helping others to survive. So this is the risk which comes with the profession, but your commitment and coming back again to serve means a lot. At yan mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. No-show muli ang Senate Majority Block sa session ngayong araw. Bunsod nito, may matapang na panawagan na minorya sa kasalukuyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Ito ang balita ni Jed Neresina, live. Jed, may abiso ba ang mga miyembro ng mayorya na hindi sila dadalaw sa sesyon ngayong hapon? Monica, hindi gaya kahapon na walang kahit anong abiso ang mga miyembro ng Senate Majority Block. Ngayong araw ay maagang naabisuhan o nasabihan yung mga miyembro ng minorya na hindi muli sila dadalo o pupunta ng sesyon yung mga miyembro ng mayorya. Tila napuno na ang ilang minority senators sa magkasunod na pagliban ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon nang walang malinaw na dahilan. Kaya ang hamon kay Senate President Alan Peter Cayetano, mag-resign o magbitiw na siya sa pwesto. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Mag-aalas 3:30 ng hapon nang i-anunsyo ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na nagpasabi umano si Senate President Cayetano na hindi sila muling dadalo ng sesyon ngayong araw. May advisory sir, hindi uli sila darating sir. Wala uling session. Bago pa ito, bandang 3:15 ng hapon, makikitang lumapit si Senate Secretary Jose Luis Montales kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Walang impormasyon kung ano ang sinabi ng Senate Secretary kay Senator Soto. Ngunit pagtapos nito ay kinausap niya ang kanyang mga kasamahan sa minorya. Sinundan na ito ng pagkausap nila sa mga bisitang nasa plenaryo at ang pag-anunsyo na nag-abiso na si SP Cayetano tungkol sa hindi nila pagpasok. Kinumpirma rin ito ni Senator Francis Kiko Pangilinan na hindi umano dadalo sa sesyon ang mga senador sa Majority Block. Batay aniya sa ipinaabot na mensahe sa kanila mula sa Senate President. Bago pa man ito, sinabi na ni Senator Erwin Tulfo na plano na nilang maghintay muli sa pagdating ng Majority Block. Base na rin ito sa suhestyon ng kanilang Senate Minority Leader na si Senator Soto. Sakaling hindi talaga magpakita ang mga ito, magpupulong muli sila. Nangihinayang din si Senator Tulfo sa nawawalang oportunidad na sila ay makapagtrabaho dahil lang sa ginagawang ito ng mga kapwa niya senador. Maghihintay na kayo, sir. Maghihintay na lang kayo ngayon. And at the same time, magdarasal na sana pumasok sila dahil sayang po ang sweldo. Paano pag wala dumating? Paano pag walang dumating ulit sa kanila? What happens? Hindi magagawa. Sayang lang ang sweldo. So paano kung hanggang bukas wala rin? Hindi kayo sayang po yung sweldo. 300,000 mahigit. Sayang.
Tiniyak naman ng iba pang minority senators na papasok pa rin sila sa kabila ng ginagawa ng majority. We'll be here because it's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Nasa 25 billion pesos ang ginagastos ng Senado sa araw-araw nitong operasyon. Kaya nangihinayang si Senator Sherwin Gatchalian sa mga naaapektuhang trabaho. Kabilang na ang mga nakabinbing pag-aproba sa mga panukalang batas. Ngayong araw lang nakabinbin na ang confirmation ng ilang military personnel. Dagdag naman ni Senator Risa Ontiveros, wala naman silang balak hadlangan ng anumang pagdinig ng mga komite gaya ng Blue Ribbon. Basta nasa tama ito. Hiniling naman ni Senator Bam Aquino na pumasok na bukas ang kanyang mga kasamahan dahil aniya pwede naman nilang pagdebatihan ang kahit anong bagay at dito aniya sa Senado dapat magdiskusyon dahil nandito sila para magtrabaho. Kaya hinihikayat niya ang kapwa niya mga senador na nagmamahal pa aniya sa institusyon. Samantala, pinabulaanan din ng minorya ang sinabi kahapon ni Senator Jinggoy Estrada na may mga kumausap umano sa kanya para talikuran ang majority block sa Senado kapalit ang pagpapawalang bisa sa kanyang kaso. Tinawag ng minority block na unprecedented at abandonment ng duty ang ginawa ng kanilang mga kasamahan. At isa sa tinitingnan nilang gawin ay posibleng pag-file ng ethics complaint o pagtulog sa Supreme Court. Monica, kabilang doon sa mga aasahan natin dito sa Senado ay kung magsisimula na ba yung sesyon bukas, lalo na base sa kalendar ng Kongreso ay bukas yung nakatakdang last day ng sesyon o yung Senege adjournment. So gaya kanina tsaka kahapon hindi nakapagsimula yung sesyon dahil unang-una walang quorum o walang 13 senador na present doon sa plenaryo at wala ring presiding officer. So in-explain kanina ng minority na yung presiding officer ay yung Senate President o kung wala naman yung Senate President, pwede yung Senate President pro tempore o kaya naman yung Majority Leader o kung wala pa rin yung Majority Leader, pwede yung kahit alin doon sa dalawang Deputy Majority Leader or kung wala talaga ay any other member na dinesignate ng Senate President. Pero gaya nga nung mga nakaraang nangyari at saka kanina ay wala nga nag-preside doon sa session at wala ring quorum. At bukod dyan na inaapil lang or umaapil lang nga yung minority senators na pumasok na yung kanilang mga kasamahan dahil marami ngang nakabinbin na mga panukalang batas na kailangan nilang mapagdebatihan o kaya matalakay sa plenaryo. At kaugnay nito nagkaroon din ng Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano at muli niyang binanggit na kung makakabuo ang minorya ng 13 boto ay handa naman niyang bitawan ang kanyang posisyon sa pagka-Senate President. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Maliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanilang hindi pagdalo sa sesyon, paraan ito upang matiyak na matutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, bakit nasabi ni Senator Cayetano na hindi matutuloy ang pagdinig sakaling dumalo sila sa sesyon ngayon at kahapon? At hanggang kailan ba sila liliban sa plenary session? Magandang gabi, Monica. Walang nabanggit si Senate President Alan Peter Cayetano kung hanggang kailan yung kanilang hindi pagdalo sa sesyon ng Senado. At ang nabanggit niyang isa sa dahilan ng hindi nga nila pagpunta rito ay may tangka daw yung itong minorya na bawiin yung mga chairmanship na kanilang ngayong binubuo. Kabilang na po dyan ang Senate Blue Ribbon Committee na inaasahang mag-iimbestiga sa mga malalaking katiwalian sa pamahalaan. Kabilang na po dyan ang flood control projects. Ipinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang dahilan sa kawalan ng quorum at hindi pagdalo ng majority sa sesyon kahapon at ngayong araw. Ayon kay Cayetano, ang hakbang na ito ay isang parliamentary tool na ginamit upang matiyak na matutuloy ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at iba pang mahalagang komite
o committee hearings. Dagdag pa nito, ang layunin ng walkout ng minority ay upang pigilan ang ilang mga kasama sa majority na makaboto sa mga usaping pang-Senado. Ginamit umano ito bilang isang parliamentary tool din ng minorya upang harangin ang pagbabago sa mga rules ng kapulungan. Naniniwala rin si Cayetano na ang naging hakbang ng minority ay bahagi ng kanilang layunin na sila ang muling maging majority at upang iwasan ang mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee na maglalabas ng katotohanan tungkol sa korupsyon. Binigyang diin ni Cayetano na ang layunin ng majority sa hindi pagsipot sa sesyon ay upang maprotektahan ang mga komite at masigurong hindi ito maagaw ng minority. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally. Sinabi niya na mayroong impormasyon tungkol sa plano ng minority na tanggalin ang mga chairmanship mula sa tinatawag nilang legitimate majority na binubuo ng 13 senador. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Para kay Cayetano, kailangang manatiling independent ang Senado upang malayang maimbestigahan ang mga malalaking isyu ng korupsyon tulad ng flood control scam. Isiniwalat din ni SP Cayetano na tinangka ng kampo ng minority na hikayatin si Senator Jinggoy Estrada na kumala sa kasalukuyang majority at lumipat sa kanilang panig. Hindi lamang ito haka-haka dahil personal niyang narinig ang ilan sa mga pag-uusap kung saan inaalok ang senador. Binigyang din ito na ang pangunahing offer kay Estrada ay ang paggarantiya na mawawala na ang kanyang mga kaso basta't sumunod ito sa kagustuhan ng minority at lumipat ng alyansa. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sinabi ni Cayetano na base sa pahayag ni Estrada, ang ganitong uri ng pressure at pag-alok ay nagsimula pa noong Pebrero. Ang layunin umano ng hakbang na ito ng minority ay upang mabawi ang kontrol sa Senado at sila muli ang maging majority. Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso. Monica, iginiit nga ni SP Cayetano na ang paggamit sa mga kaso ni Estrada bilang panakot o pang-akit ay isang paraan ng pag-abuso sa mga proseso ng batas at investigasyon upang makamit yung kanilang layuning politikal. Hinamon din niya ang kanyang mga kasamahan sa Senado na mas pahalagahan ang katotohanan at ang kalayaan ng institusyon kaysa kanilang pansariling ambisyon o posisyon. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Matapos ang magdamag na pananatili sa Philippine National Police General Hospital dahil sa hypertension, nakalabas na si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Ang dati kalihim, agad din nila sa Sandigan Bayan lulan ng ambulansya para sa return of warrant. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70.
Binigyan na ng clearance ng mga doktor si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na ma-discharge matapos magpalipas ng magdamag sa Philippine National Police General Hospital. Si Bonoan ay dinala sa PNP-GH nang tumaas ang blood pressure kasunod ng pag-aresto sa kanya kahapon sa kasong graft at plunder dahil sa umano'y kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. 1:23 ng hapon nang lumabas ang convoy nito mula sa loob ng hospital patungo ng Sandigan Bayan. Kabilang sa convoy ang ambulansya kung saan sakay ang dating DPWH head. Bantay sarado ang convoy na nagdala sa dating kalihim sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa return of warrant. With our assessment, without wala siyang symptoms and then stable ang kanyang BP, then he can be transferred. Si Bonoan ay magdamag na nanatili sa PNP-GH matapos na atakihin ng hypertension. Kasabay ng pagsuko nito kahapon, pumalo sa 192/100 ang BP ng dating kalihim dahilan para isugod ito sa ospital. Sa magdamag na monitoring, unti-unti daw bumaba ang BP nito matapos na mabigyan ng gamot. Yesterday po, ang binigyan lang naman natin is clonidine para bumaba agad yung kanyang BP po. And then, yung maintenance niya na po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw sana ang arraignment para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay na pagkakasangkot nila sa flood control scandal. Ngunit hindi nabasahan ng sakdal ang mga akusado dahil sa iba't ibang dahilan. Ito ang balikan Ivan Alvarez, live. Ivan, bakit hindi natuloy ang arraignment kina Senator Estrada? Monica, hindi natuloy ang arraignment para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil yan sa mga nakabinbing motion na inihain sa hukuman. Itinakda naman o niresed ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment sa darating na June 4, araw ng Huwebes. Parehas dinala ng mga otoridad sa Sandigan Bayan 2nd Division sina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa itinakdang pagbabasa ng sakdal sa kanilang kasong graft ngayong hapon. Dinala sa Estrada ng mga opisyal mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mula Payatas, Quezon City Jail. Habang nagmula naman si Bonoan sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa abogado ni Estrada, humihiling sila na ma-reset o ipagpaliban ang arraignment dahil hindi pa nare-resolba ang kanilang urgent omnibus motions na kumukwestiyon sa mga kasong inihain laban sa kanyang kliyente. Idinahilan rin ng abogado ni Estrada na huwag munang magsagawa ng arraignment upang makadalo umano ng legislative duty sa Senado ang mambabatas. Bahagya pang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan nang sabihin ni Estrada na handa na itong basahan ng sakdal. Binigyan ng korte ng pagkakataon na mag-usap ang kampo ng senador at napagkasundoan ng dalawa na tuluyang hilingin na ipagpaliban ang arraignment. Para naman sa sitwasyon ni dating Secretary Manuel Bonoan, naka-wheelchair itong dumating sa hukuman kung saan sinabi ng kanyang legal counsel na hindi pa ito handang ma-arraign dahil sa iniindang health condition. Ayon rin ito sa kumpirmasyon ng doktor mula sa Philippine National Police kung saan ilang beses rin itong kinuhana ng blood pressure at blood sugar level at lumalabas na nananatiling mataas ang kanyang blood pressure. Ayon kay Sandigan Bayan, 2nd Division at Presiding Justice Geraldine Hecong, dahil karapatan ng mga akusado na ma-exercise ang lahat ng procedural arts sa hukuman, pagbibigyan nilang ipagpaliban muna at inireset sa darating na June 4 ang arraignment at pre-trial ng kaso. Samantala, bukod sa mga hindi pa nare-resolbang motion, hihilingin rin ng kampo ni Estrada na payagan itong dumalo ng mga pagdinig via video conferencing. Sinabi naman ni Presiding Justice Hecong na walang problema kung dumalo via online ng akusado. Bukod rito, hihilingin rin ng abogado ni Estrada
na huwag pagsuotin ng t-shirt ng BJMP at tanggalin ang posas ng senador kapag dadalo ng pagdinig. Paliwanag nito dahil nakapagpiyansa naman sa Estrada sa kaso. Ang kampo ni Secretary Bonoan maghahain rin ng motion na kukwestiyon sa kasong graft na kinakaharap nito sa korte. Samantala, kinumpirma rin ng Sandigan Bayan 5th Division na naghain ng motion si Bonoan na humihiling na mapasa ilalim ng hospital arrest kaugnay ng iniindang mataas na blood pressure at diabetes. Kasalukuyan itong nasa pangangalaga ng PNP General Hospital at binabantayan ng CIDG Special Operations Unit ng NCR. Habang sa Estrada naman ay ibinalik sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kapwa-akusado sila sa umano'y illegal budgetary insertions at kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan. Monica, matatandaan natin na ang graft case na ito na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division ay napiyansahan na ni Bonoan at Estrada na nagkakahalaga ng 90,000 pesos ilang oras pagkatapos ilabas ang arrest warrant sa kanila nitong Biyernes. Samantala, itinakda na rin ng Sandigan Bayan 5th Division na isagawa ang arraignment para sa kasong plunder at isa pang count ng graft sa darating na June 4, araw ng Huwebes. Ibig sabihin, inaasahan natin na 2 arraignment ang mangyayari sa darating na Huwebes. Sa umaga ay itong sa 5th Division o babasahan sila ng sakdal para sa kasong plunder at isang count ng graft, habang sa hapon naman isasagawa itong nai-resent na pagbabasa ng sakdal ng 2nd Division. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Evan Alvarez. Dapat nang mabahala ang mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa bansa. Sa kanyang video message, sinabi ni Vice President Sara Duterte na malinaw na ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa oposisyon. Anya, sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ng ilan ang kanilang kapangyarihan upang patahimikin ang mga hindi sumasang-ayon sa kanila. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Ipinapakita rin anya ng mga pangyayari ngayon na pilit inililihis ang mga lehitimong issue. The current state of our nation reveals 3 disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. Naghain ng reklamo sa piskalya ang isa sa mga kaanak ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City ayon sa fact-finding team. Umaasa sila na mas dadami pa ang magsasampa ng kaso para papanagutin ang may-ari, ang contractor at iba pang posibleng responsable sa nangyari. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba yung reklamo na inihain ng mga kaanak ng biktima ng gumuhong gusali? Yung kasong reckless imprudence resulting in homicide sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code ang hinihain laban doon sa may-ari at contractor at maging doon sa site engineer. Naghihinagpis ang 79 years old na sina Tatay Romeo at Nanay Estrelita. Ilang araw na rin silang hindi makakain at makatulog ng maayos simula nang mangyari ang pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang kanila kasing kaisa-isang anak na siyang pangunahing katuwang nila ang naka-duty na gwardya sa gusali noong araw na gumuho ang itinatayong gusali. Hanggang ngayon,
hindi pa nila nakikita ang kanilang anak na si Wilson Bay. Ay, hilang ko po kung mabuhay pa ako. Masakit po, masakit. Hindi ko natutulog mula nunahan siya. Hindi ako kumakain. Napakasakit naman po ang pagsubok sa akin. Di po kayo nag-alala nung di siya nagparamdam ng Opo, nag-alala po kami dahil bakit ganoon. Wala pa siya. Ngayon po, Papahingahin niyo muna. wala na kaming katulong. Kami na lang. Napakahirap po. Sana po bumalik ng buhay yung anak namin. Ayon sa fact-finding team, isa sa mga kaanak ng mga biktima ang naghain ng reklamo laban sa may-ari ng gusali, contractor at site engineer. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang hinihain sa Angeles City Prosecutor's Office. Inaasahan nilang maghahain din sa iba pang araw ang mga kaanak ng mga nasawi. Meron na po nakapag-file. We're still verifying the name. Ito po mga kaanak ng victim? Yes, opo, kaanak ng victim. So far, isa pa lang po yung na-file, but susunod na po yung mga na-identify na bodies. So susunod na po yung pag-file sa kanila. Kasi nakikipag-ugnayan na po yung ating mga kapulisan sa kanila who are investigating on demand. Sabi naman ng abogado ng may-ari, haharapin nila ang kasong isasampa laban sa kanyang kliyente. Pero makikipag-areglo din sila sa pamilya ng mga biktima. Wala tayong magagawa doon. Although, at this point, ba't naman sila magpapagod pa kung sinasagot naman yung gusto nilang pag-usapan? Diba? Kung ano yung magiging actual damages at saka moral damages, ready naman yung contractor at kung kukulangin yun, yung may-ari naman ayaw din yan na sigalot. So, Ina-areglo nyo ba ang mga biktima? Oo, kasi that's why we're reaching to them. Kaya nung sabi ni Mayor na sabay na kaming mag-presscon, humarap na yung mga abogado para kung po pwedeng hindi na mapunta sa demandahan, dadaan yan sa piskalya at yung mga iba naman civil case ang pwedeng i-file. So, kung pwede namang maareglo, maka-invest na gastusin na ng may-ari sa legal expense, dagdag na lang na tulong o panggasto sa mga naapektuhan ng insidente. Ayon sa fact-finding team, hindi ito mangangahulugan na ligtas na sa kasong kriminal ang may-ari, contractor at mga posibleng may pananagutan sa pagguho ng gusali. Kung meron man settlement, that may be a settlement on the civil aspect. But the criminal aspect may continue. That will depend po doon sa judge and the fiscal handling the case. Kung magkakaroon ba ng dismissal also of the criminal aspect. Ngayong hapon, 3 pang katawan ng mga biktima ang na-recover sa Ground Zero, kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. Inihinalang bata ang isa sa mga babae. Sa ngayon, umabot na sa 20 ang na-recover na mga katawan ng mga biktima. Saktong bilang na sinasabing nawawala sa guho. Pero hindi pa aniya titigil ang mga rescuers sa isinasagawang operasyon dahil patunay lamang ito na may mga nare-recover na wala sa listahan, gaya ng nawawalang gwardya sa gusali. June, naghahin din ang motion for temporary hold departure order sa City Prosecutor's Office itong complainant para hindi makalabas ng bansa itong may-ari, yung structural engineer at gayon din yung contractor. Tumingi din sila ng palugit dito sa para maisumite yung mga kaukulang dokumento na hinihingi sa kanila ng fact-finding team. Dahil 2 araw lang ang ibinigay sa kanila, sa ngayon ang naibibigay pa lang nila yung building permit, soil testing at team ng structural engineer. Pero marami pang mga dokumento na hinihingi sa kanila itong fact-finding team at binigyan sila ng hanggang ngayong linggo lamang para maisumite ang lahat ng mga dokumento na kailangan para sa kanilang isinasagawang investigasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, June.
Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagkasundo sa isang public service initiative ang BMPI-UNTV at National Center for Mental Health. Layo nitong mapalawak ang mental health awareness ng publiko at mas mailapit sa mga komunidad ang tamang impormasyon at suporta para sa mas malusog na kaisipan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nangangailangan ng suporta sa kalusugang pangkaisipan, mas pinaigting pa ng National Center for Mental Health at Breakthrough and Milestones Productions International UNTV ang kanilang kampanya para sa mental health awareness sa publiko. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA, layunin ng dalawang institusyon na mas mapalawak ang impormasyon tungkol sa mental health, mabawasan ang stigma at mailapit ang tamang tulong sa mga nangangailangan. Sobrang mahalaga po sa amin na sobrang nagpapasalamat nga kami talaga sa UNTV for this partnership. Dahil sa pamamagitan ng partnership na ito, naniniwala kami na mas lalawak yung reach natin. Sabi nga ni Ma'am Lynn kanina, yung lahat ng platforms na meron tayo sa UNTV, para maabot yung ating mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon, whether tamang impormasyon tungkol sa mental health or kung papaano nila ma-access yung serbisyo or tulong na binibigay ng ating government and even yung mga private institutions natin na nakasuporta para isulong, para i-promote yung mental health. Binigyang diin ng mga kinatawan ng mga naturang institusyon na mahalagang maipaalam sa publiko na normal at mahalaga ang paghingi ng tulong at hindi dapat ikahiya ang paglapit sa mga eksperto kapag nakararanas ng matinding stress, anxiety, depression o iba pang problemang emosyonal kaugnay ng mental health concerns. Ipinaaalala rin ng National Center for Mental Health na maaaring maging libre ang serbisyo sa pamamagitan ng mga programa para sa mga kababayang walang kakayahang makapagbayad upang mas marami ang makatanggap ng kailangang tulong. Government facility. Ang serbisyo na pinaprovide namin ay libre para sa ating mga kababayan. Sa tulong ng mga programa at saka ng ilang mga mekanismo ng ating gobyerno katulad ng zero balance billing, ng PhilHealth, meron din tayong sa pamamagitan ng malasakit, maaaring maging libre po. So, walang bayad yung services na binibigay natin. Especially para doon sa mga confinement or pagbibigay ng gamot or pag-aalaga doon sa ating mga service users. Ayon naman kay Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health, patuloy ang kanilang pagpapalawak ng serbisyo upang matiyak na makarating ang tulong at konsultasyon sa mga nasa malalayong komunidad. Pinapalawak talaga namin ang aming reach. Sabi nga ng aming public health unit, we have to reach far and wide. Marami pa tayong dapat gawin para masabi natin na natugunan natin itong responsibilidad na to. Kung sakasakali na hindi nila kaya pa na pumunta dito sa hospital, kami ang pupunta or we can be reached online, para mas maganda. Ang Pilipinas naman sabi nila 85% may cellphone. So, doon kami nagte-take advantage sa aming mga programa, social media platforms para ma-reach namin sila. Pinapayuhan ang publiko na huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga professional at mental health facilities tulad ng National Center for Mental Health kung nakararanas ng matinding stress, anxiety, depression o iba pang suliraning emosyonal. Sa pamamagitan ng National Center for Mental Health Crisis Hotline sa mga numerong 1553 o 1800-1888 sa Globe 0917-899-8727 o sa Smart na 0919-057-1553, maaari nang makatanggap ng agarang gabay at konsultasyon
kahit ang mga nasa malalayong lugar sa bansa. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa ikalawang araw na pagsasagawa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Bukod dito, naghahanda na rin ang mga eskwelahan para sa ipatutupad na 3-term system sa school calendar. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Okay naman yung preparation namin, pero gradually, kasi syempre, kailangan may coordinate mabuti sa mga tao kasi sila yung kasama namin sa pag-i-implement ng 3-term. Importante na malinaw sa aming lahat kung ano yung tatakbuhin. Isa sa malaking pagbabago ngayong pasukan ang ipatutupad na 3-term system. Ayon sa Department of Education, layo nitong magbigay ng mas maayos na learning time at mas organisadong school calendar para sa mga mag-aaral. Isa ito sa pinakatinututukan rin ng mga guro sa bagong Silangan National High School at General Licerio Geronimo Integrated School. Ayon sa school principal na si Dr. Marivic Francisco, importante ang pagsasagawa ng maayos na coordination meetings kasama ang administrative staff at School Coordinating Council o SCC upang ipaliwanag ang aktwal na implementasyon ng bagong sistema. Kasama rin dito ang pagre-review at pag-aangkop ng mga programa at aktibidad batay sa 3-term structure. Malinaw naman yung orientation, makikita rin natin sa implementation kung ano pa yung mga challenges, nangihingi rin sila ng feedback kung ano yung mga challenges na na-encounter namin sa initial implementation. Ngunit para sa Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, malaking pasanin ang adjustment ng 3-term system para sa mga guro. So nagkaroon po ng parang ano lang to, FB Live, parang gano'n, na orientation, mass orientation through FB streaming, na sa tingin po natin hindi po ito sapat para makapag-adjust doon sa malaking pagbabago na ipatutupad. At alam naman po natin na tuwing magbabago ng curriculum ay malaking gastos po yan. Kasama po ang pagpapalimbag ng mga panibagong textbooks. Dahil yung po mga kasalukuyang textbook natin ay hindi na po akma doon sa magiging bagong curriculum. Sa ngayon, sa ilang paaralan, patuloy ang orientation para sa mga guro. Pinaghahandaan na rin ng mga eskwelahan ang magiging feedback sa bagong sistemang ito. Samantala, bukas naman ang command center ng Department of Education kung saan maaaring lumapit ang mga magulang at ang mga guro para sa kanilang mga concerns. Batay sa pinakahuling ulat ng Oplan Balik Eskwela noong June 1, 2026, nakatanggap ang Public Assistance Command Center ng Department of Education ng kabuuang 151 concerns mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabuuan, sinabi ng DepEd na sa 151 concerns, 129 o 85.43% na ang agad na resolba, habang 22 ang naipasa na sa kinauukulang tanggapan para sa aksyon at wala umano silang naitatalang pending cases. Ayon sa DepEd, ipinapakita nito ang patuloy na koordinasyon ng Central Office at Field Offices upang matiyak na ang mga concern ng publiko ay agad na natutugunan. Nananatiling bukas ang Oplan Balik Eskwela Command Center ng DepEd sa iba't ibang channels gaya ng hotlines, SMS, email at social media upang matiyak ang mabilis na epektibong tugon sa mga katanungan ng publiko habang papalapit ang pagbubukas ng klase. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginidismaya ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang nadatnang sitwasyon sa isang road slip area sa pagbisita nito sa lalawigan ng Kalinga. Pinamamadali din ng kalihim ang pagkumpleto sa konstruksyon ng mga kalsada, tulay at mga paaralan bago ang simulan ng pasukan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ay, hindi pwede to. Unacceptable tong ganito. Temporary, sir. I know it's temporary, pero still. Di ba, hindi naman may off-the-shelf yan eh.
Hindi naman 1 month ang ordering nito eh. Di bali sir, will replace Oo, bumigyan na kayo ngayon. Ayusin namin to, Kap. Dapat yung tamang barrier to, hindi pwedeng ganun. Oo, sana kasi. Tapos, sisimulan na ni DE Oo. yung pag-sheet pile natin para masimulan na natin maayos to. Hindi katanggap-tanggap para kay Public Works Secretary Vince Dizon ang paggamit ng mga sandbag bilang pansamantalang harang sa road sleep area ng Babalag, Kinama, San Francisco National Road sa Barangay San Pedro Rizal, Kalinga. Sa pagbisita niya sa lugar, napansin ng kalihim na mga sandbag lamang ang pansamantalang harang na nakalagay sa gilid ng nasirang kalsada. Dahil dito, agad niyang inatasan ang mga kinaukulang opisyal na palitan ang maito ng mas matibay at angkop na road safety devices upang maiwasan ang posibleng aksidente sa mga motorista at commuter. Mahalagang ruta ang nasabing kalsada dahil ito ang dinaraanan ng mga magsasaka at mga naghahatid ng produkto mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Pinabibilisan din ng DPWH ang pagkumpleto ng mga mahalagang proyekto sa Kalinga bago ang pagpasok ng mga estudyante at paglalakas ng mga pag-ulan. Kabilang sa mga sinuri ni Dizon ang 58 taong gulang na Alyog Bridge na nakikita ng hindi na sapat para sa dumaraming mabibigat na sasakyan sa lugar. Tinignan din ang ginagawang bypass road sa Barangay Dilag sa Tabuk City na inaasahang makatutulong sa pagpapaluwag ng trapiko kapag nakumpleto. Binisita rin ng kalihim ang Liwan West Elementary School kung saan nakita ang mga kakulangan sa palikuran, supply ng tubig at ang lumang gusali ng paaralan. Mga classrooms namin, sir, pasilip na lang. Sige, sigipin natin yan. Let's look at it. Talagang sira-sira na. Lumanay, kaya natin ang bago. 1980s pa daw to, no? Yes, Principal? sir, 1980s, sir. Pigitin po natin kung anong kaya nating ayusin hanggang end of the week. Inaasahang maisasaayos ang mga pangunahing pasilidad ng paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 habang nakatakdang magtayo ng bagong gusali ng paaralan sa loob ng 1 taon. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pang sinusuri ng Food and Drug Administration, FDA, ang dengue vaccine na dinevelop ng isang Japanese pharmaceutical company. Sa pahayag ng Department of Health na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ng ahensya kung sa anong uri ng dengue infection ito magiging epektibo. Sabi kasi ng nailathalang datos, pinakamababa ang talab ng PAK 003 o Q-dengue sa mga batang 4 to 5 years old kumpara sa 6 years old pataas. Sabi rin kasi ng datos na hindi maisasantabi ang maaaring mas magkaroon ng malalang dengue serotype 3 sa mga nabakunahang hindi pa nagka-dengue dati. Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante. Hinimok naman ng palasyo ang publiko na patuloy na suportahan ang programa ng DOH na 4 o'clock habit laban sa dengue at iba pang sakit na dala ng lamok lalo na sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Hinimok ni dating Senate President Franklin Drilon ang Korte Suprema na madaliin na nito ang paglalabas ng desisyon patungkol sa pinagdedebatihang 2024 hanggang 2026 national budget. Samantala, inusisa naman ng mga maestrado ang proseso ng paggamit ng standby funds at program appropriations sa oral arguments ngayong araw. Ito ang balita ni Benedict Samson. I am making this manifestation to urge the Honorable Court, subject to your better judgment, to decide this case as early as possible. Ito ang naging manifestasyon ni dating Senate President Franklin Drilon sa isinagawang oral argument sa Korte Suprema patungkol sa pagkwestiyon sa constitutionality ng ipinasang General Appropriations Act o GAA para sa mga taong 2024, 2025 at 2026. Ayon kay former Senate President Drilon,
Kailangan ng bilisan ng kataas-taasang hukuman ang paglalabas ng desisyon sa consolidated GAA cases, lalo at nalalapit na ang muling pagsusumite ng panukalang national budget para sa susunod na taon. As early as possible, because the budget will be submitted to Congress 30 days from the State of the Nation address, which is the fourth Monday of July. And the budget will be submitted 30 days, within 30 days after that, in accordance with the Constitution. Para kay dating Senate President Drilon, magsisilbian niyang giya ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema para sa paglalatag ng proposed national budget. Because the decision of this court will provide guidance not only to the government but to the public in general as to these animal hold and program appropriation. Critical din anya ang desisyon para sa nangyayaring political turmoil o tensyon sa politika nitong mga nakaraang araw. We have witnessed for the past 2 weeks the political turmoil that has resulted from this issue. You know, senators have been charged and they will be held to answer for whatever acts they have committed in contravention of the law. But that is why it is very critical, Your Honor. Tugon naman dito ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Thank you, Mr. Senate President, for your manifestation. We note that. We also would like to let you know that the Court is conscious of the timelines in the budget process. Thank you very much. Samantala, sa interpellation o pagtatanong ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, inusisa nito si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Silin Magtalas dahil sa umano'y ginawang paglipat ng pondo mula sa pagiging program papunta sa unprogram appropriations. Isn't AFP modernization program a long-term program? Yes. Yes. Of how many years? There are phases, but I think more than 10 years I Yes. will So validate. they're quite predictable, right? They're recurring in every GAA I could ever remember. There is a portion of the revised AFP modernization program that is part of the programmed appropriations, but to provide possible additional cover for the program, there's also an amount included in the 2024 and 2025, among others. Because they are unprogrammed funded in phases, correct? Yes, so, Your Honor. for every GAA year, this item is anticipated, correct? It's not emergency, it's not urgent. It is a recurring program of the government, which obviously assumes a priority, a priority or urgent consideration by the executive and the legislature. So why did you move it to unprogrammed when it is so programmed? Depensa naman dito ni Solicitor General Darlene Berberabe. Honor, may I answer your question? Based on the clarification of ASEC Angel, the AFP modernization out of the recognition that it is an important program is also in the programmed appropriation, and a certain amount is also in the unprogrammed, just in case it will be added to. Now, I don't think, because of the fiscal space that limits the executive with regard to the programmed appropriations. Muli namang itutuloy ang oral arguments ng Korte Suprema sa darating na June 9 at June 16 kung saan makapagtatanong ang iba pang mga maestrado. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos 2,000 piraso ng mga buto na ang nakuha ng mga tauhan ng Philippine National Police Forensic Group sa Taal Lake. Sa nasabing bilang, aabot sa 1,400 ang buto ng tao na ngayon ay isinasalang na upang malaman kung mayroon sa mga ito na buto ng mga nawawalang sabungero. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito po ay napakataas ng corrosiveness, kaya yung ang ating buto po ay nagkakaroon ng tinatawag na demineralization or dissolution ng mga buto. Ganon din po yung hydrolysis ng ating mga buto.
Kaya ito po yung mga struggle ng ating mga experts at examiner ng DNA. Bigo pa rin ang Philippine National Police Forensic Group na matukoy kung buto ng mga nawawalang sabungero ang nakuha nila mula sa Taal Lake. Ayon kay Forensic Group Acting Director, Police Colonel Pierre Paul Carpio, dahil matagal nang nakababad ang buto sa lawa, nakontamina na ito. Kasama na rin po rito yung napakataas na temperatura ng ating Taal Lake, which is around 29 to 35 degrees Celsius. Itong warm stagnancy na tubig ay exponentially nagbibigay po ng napakataas na aktibidades ng mikrobyo at nagkakaroon po ng tinatawag nilang microbiodegradation yung ating mga buto. Kaya drastically napakabilis po ng degradation compared to cold water environment. Bukod sa nahihirapan sila na makakuha ng DNA samples, sinabi pa ng opisyal, nasira na rin ang ibang DNA strands sa mga buto dahil sa mga chemicals sa tubig. Yung water molecules causes hydrolysis. Pumapasok po ito siya sa mga spores ng ating mga buto, doon po nagkakaroon ng hydrolysis. Hydrolysis in the sense na sinisira po niya yung DNA strands natin. Kaya yung pagkuha lang po ng ating mga samples doon sa buto, for example yung tibia or fibula, ito yung mga long bones. So kukuhanan po natin ng isang portion dito sa kabilang taas. Kaya naman sa ngayon, wala pa aniya silang nakukuha na nagmamatch sa sample na ibinigay ng kamag-anak ng missing sabungeros. So ito po ay, alam nyo naman, ay napakahabang proseso. So alam naman natin na ang ating DNA, kahit napakahirap, buto po ang pinakamahirap kuhanan na sample. Pinakamahirap na at pinakamahal po. So ito po ay kailangan magandang management at estratehiya para makarating po tayo sa magandang resulta. Sa ordinaryong pagkuha ng DNA sample, sinabi ng forensic group na inaabot lamang ito ng 3 araw bago makapaglabas ng resulta kumpara sa mga buto na nakuha sa Taal Lake na patuloy pa rin pinoproseso simula pa noong Hulyo. Gayunman, hindi aniya sumusuko ang forensic group hanggat hindi nakakakuha ng resulta sa isinasagawang mga test. Pwede pa rin tayong magkaroon ng collaborations sa mga third party kung saan kukuha na tayo o hihingi na tayo ng tulong kung sa Japan or sa UP para yung tinatawag na nilang mas matibay or mas malalim na mga eksaminasyon, yung tinatawag nilang DNA sequencing machine. Tayo po ay tinatawag natin ay short tandem repeat DNA profiling po ang ginagamit po natin. Una nang ipinagputos ng Department of Justice ang paghahanap ng mga buto sa Taal Lake makaraang sabihin ng ilang witness na sa naturang lawa ibinaon ng mga suspect ang bangkay ng mga nawawalang sabungeros. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatutok ngayon ang Cebu City Local Government sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema sa basura sa lungsod. Isa sa ikinukonsidera ng lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng sariling waste facility para sa mas maayos na pamamahala sa basura. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. The problem when a city only relies to one final destination of the garbage. No? So when Binalio collapse, then there's a crisis. And then right now, as it is, we are throwing our garbage 60 kilometers away, and it somehow multiply our garbage fees by almost 4 times. No? 5 buwan na matapos ang trahedya sa Binalio Landfill sa Cebu City at patuloy na hinaharap ng lungsod ang lumalalang problema sa basura at ang paghahanap ng long-term solution upang matugunan ito. Tinatayang umaabot sa 700 tonelada ng basura ang nakukolekta sa Cebu City kada araw. Inihayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival dahil sa banta sa kalusugan at kapaligiran sa naipong basura sa South Road Properties matapos itong gawing temporaryong tapunan noong Mayo.
Sinimulan na ang paghakot ng basura patungo sa isang pasilidad sa Aluginsan, Cebu. Ngunit ang hakbang na ito ay nangangahulugan ng malaking gastusin. It is draining. It is draining our city coffers. It is draining. But come to think of it, what do we prioritize? Safety or it will drain our resources? Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, kailangan munang tiyakin at suriin kung ligtas nang gamitin muli ng lungsod ang Binaliw landfill. Kaugnay nito, tinitingnan ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang pagtatayo ng sariling waste facility sa North Reclamation Area sa Barangay Mabolo. Handa umanong magpahiram ang Land Bank of the Philippines ng 360 million pesos para sa nasabing proyekto. Any form of technology that will address the garbage, I'm for that. I will support that. In fact, in the last session, the Vice Mayor supported that, endorsed that, but we still have to see and assess what kind of technology he's talking about. That is something that we really have to ascertain. And anyway, we gave the Vice Mayor 30 days to present such technology to us. Kapag naipatayo, inaasahang makababawas ito sa gastusin ng lungsod dahil ang lokal na pamahalaan na ang mamamahala. Sa ngayon, kinakailangan pang tingnan at suriin ang teknolohiyang gagamitin upang matiyak kung epesyente ito. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw na Martes. Salamat po at shout out kina Nerfe Del Ruz, Marlon Santos at Titus 213. Gayon din kay Luz Minda Vertuzo, Joyce Peña at Hernan Kabingaw. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo sa 1:2 na nagsasabi, "Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.